At syempre ngayon naman, kailangan rin pag-usapan pa rin ang gobyerno natin dahil alam naman natin na tuloy-tuloy ang asenso. Kaya na si Pilo at si Angas para sa PILODP. Tapos parang gusto siya naging stem cell. Sabi ng doktor, Madali lang to. Matalino ka naman eh. Care yan. Care. C-A-R-E. Sa Tagalog, malasakit. Galing nga. Ito. Ano to? Son, exclusive. Yung second word kasi, growth. Ano nga ba yung una? Malapit na. Ito clue ha. Yun ang nais ipadama ng PDP sa tao. Philippine Development Plan. Inclusive. Inclusive growth! Pag-asenso o pag-unlad na kung saan lahat ay nakikinabang. Walang naiiwan. Ilok, may naisip ako. Yun! Meron ka na nun! Ano ba yun? Inclusive growth. Asenso para sa lahat. Madalas ko kasing mapanood sa TV. Patuloy daw ang pag-angat ng ekonomiya. Pag-asenso ng bansa. Pero gaya ng tanong ng marami, nararamdaman kaya ito ng mga ordinaryong Pilipino? Oo naman, no? Pero marahil yung iba, hindi lang nila kasi napapansin. Pero ang totoo niyan, no? Nakikikinabang na pala sila dun sa pag-asenso. Ganun ba? Oo. Ano, ang mga ordinaryong manggagawa at ang mga mga hirap na pamilya ay direkta rin nakikinabang sa pag-asenso. Sa pamamagitan ng mga programa ng gobyerno tulad ng PhilHealth, 4Ps, K-12, Alternative Learning System, Enhanced Justice on Wheels, yeah? At ng marami may benepisyo yung nakalaan para sa kanila, para sa ating Benepisyo. Benepisyo para sa kanila. Para sa ating lahat. Ang naalala ko lang, nung May 30 lang alam mo bang magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP at ng iba't ibang ahensya at department ng local governments. Kasunduan? Oo, dahil sa kasunduan na ito, nabuo ang National Convergence Program. Para sa naman tong kasunduan na to? Itong National Convergence Program. Alam mo, sa kasunduan ito kasi, magtutulong-tulong ang TUCP, ang iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan, maging ang local government, units o LGUs, at the local authorities of the Philippines o ULAP, para bigyan proteksyon at benepisyo ang mga manggagawang medyo matagal nang hindi nakikinabang sa benepisyo mula sa pamahalaan o kung tawagin ay informal workers. Amazing! Talagang magsasanib puwersa silang lahat para tugunan ang lumalaking pangangailangan ng milyon-milyong informal workers. Yan. Amazing talaga. Biruin mo, ang tindero sa palengke, driver ng jeep at pedicab, barbero, mangingisda, pero mananahi, construction worker, at ang marami pang iba magkakaroon ng benepisyo. Ngayon lang to Ano naman mga benepisyo ang pwede nilang makuha mula sa kasunduan na to? Pwede sila makakuha ng pabahay, mga serbisyong pangkalusugan tulad ng pagpapamiyembro sa PhilHealth, diba? At iba pang may mga kinalaman sa kanilang nutrisyon, diba? Makikinabang din sila sa, mga skills training para mahasa ang kanilang mga kakayahan para tumulong ba sa trabaho gusto nilang pasukan. Okay ito sasabihan ko nga ito sa mga kaibigan at mga kasama. Pwede rin sila makapag-loan na magamit nilang puhunan para sa negosyong gusto nilang pasukin. Alam mo ba? Hindi pa. Palalawakin din ang subsidiya na ibinibigay ng pamahalaan sa kanila. Tama lang. Importante talaga na binibigyang benepisyo ang mga kasamahan nating nasa informal sector para may protection sila at access sa pangunahing serbisyo mula sa pamahalaan, lalong-lalo na tuwing nawawalan sila ng trabaho, tinatamaan ng sakuna at nagkakasakit. Oh, ka naiyak. Kaya kasi, alam mo na yun, kung bakit? Kasi alam mo, nagmamalasakit na sa atin, yung matatamaan natin yung pag-asenso.
Alam mo, huwag kang umiyak. Kasi, pati ako naluluha eh. Kailan naman makukuha ng mga kasamahan nating informal workers ang mga benepisyo na para sa kanila bukas? Agad-agad. Hindi ba bukas, no? May pinaplansya pa. Sa susunod na taon, sa 2014, 2.5 million ang inisyal na makikinabang sa programang ito. Alam mo kung paano? Paano? Pinapalawak na kasi ang mga programa ng SSS at PhilHealth. Yung mga dating walang kakayahan magpamiyembro. Kasi na ngayon, bibigyan din sila ng subsidiya ng gobyerno para may katuwang sila, no? Magkaroon na rin ng skills training ang mga dating beneficiary ng 4Ps. Ayos tong National Convergence Program na to Hindi lang mga informal workers ang makikinabang, maging ang dating 4Ps beneficiaries. Daming nilalaan. Tama ka, no? Higit kumulang 15 million ang itinatayong makikinabang sa National Convergence Program na ito. Paano yung mga walang trabaho? Paano sila makakakuha ng benepisyo? Ano sila ng trabaho? Marami dyan. No? Kung wala silang alam na trabaho sa skills, may libreng training sa Pesta. Diba? Hindi mo na sila. Tapos yan, ilang taon na rin Sa mga naghahanap ng trabaho, punta ka sa website ng Department of Labor and Employment o DOLE o di kaya sa www.field-job.net at dito makikita mo ang mga trabahong pwede mong pasukan at ang schedule ng mga job fair na malapit sa inyong lugar. Ulitin ko lang punta lang sa website ng DOLE, www.dole.gov.ph kaya sa field-job.net. Balik tayo, no? Alam mo kasi ganito yung nangyayari. Tignan mo. Pupunitin na natin yan. Dami, di ba? Tignan mo itong dalawang pula yan, no? Hahati-hatiin na natin. Isipin mo na lang na ito yung mga benepisyo. Di ba? Ngayon, itong maraming benepisyo na ito, ibabahagi na ng gobyerno sa tao. Yan, ikinari ko yung tao. Maraming tao yan. Hindi na sinasarili ito. Bibigay sa tubero, sa construction worker, sa tindero sa palengke, sa street worker, sa kung sino-sino pang nasa informal sector. Narinig nyo yun? May benepisyong nag-aantay sa inyo. Ang tabayanan nyo lang.